Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay John Ryan, shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit na may tao sa kwarto, natatakot pa rin si Fumi na makita ang lalaking ito. Mga 2 metro ang taas niya. Nakasuot siya ng mangdamit na may iba't ibang kakaibang dekorasyon. Maputi ang mukha niya at berde ang bibig. May ahas siya sa buhok. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng isang baka, ang kanyang ilong ay mataas, ang kanyang mukha ay lumaki, at ang kanyang mga tainga ay nakalaylay. Tao talaga ang itsura niya. Nanginginig ang katawan. Humakbang siya sa inner hall na parang ligaw na baka. Maliwanag ang mga ilaw sa paligid, at nakita niya ang kanyang hitsura ng maaga sa dilim. Naghanda siya ng kaisipan. Gayunpaman, nang pumasok siya sa panloob na bulwagan at lumapit sa isa't isa, si Shijun at Fumi ay natakot pa rin sa kanyang hitsura. Bang! Sa isang malakas na ingay, inilagay ng lalaki ang isang tuyong binti sa mesa. Bagamat ito ay paa ng tao, ito ay tila espesyal na ginagamot. Ang panlabas na layer ay natatakpan ng isang ginintoang at transparent na amber tulad ng bagay. Sa loob ng amber, kitang-kita mo ang mga linya ng kalamnan ng binti ng tao, malakas at puno ng lakas ng pagsabog. Makikita rin sa malakas at malinaw na ingay sa mesa na tigas ang binti ng lalaki. Tingnan mo ang Haring Multo, nakita ko ang pinuno ng angkan ng Fuchan, si Lord Ye, at ang kanyang asawa. Bagamat nag-hello ay umupo siya ng tuwid at umiwas ng tingin. Puno ng pagmamataas ang tono niya. Sa huling pangungusap, nakita ni Wang na tinitingnan niya si Fumi, ngunit walang paggalang sa kanyang mga mata, tanging kalokohan at provocation lamang. Malamig ang mukha ni Fumi, ngunit si Ye Shijun ang nasa tabi niya. Hindi niya napigil ang mapangiti sa pagkakataong ito, siya pala ang pinuno ng 4 na sikat na hari sa langit sa ilog at lawa. Madaling sabihin. Hindi ko alam kung ang hari ng bangkay ay darating ng huli, sa gabi. Ano ang payo niya? Tanong ni Ye Shijun. Nakangiting sabi ni Fu Tian, sabihin mo sa Panginoon ng lungsod na narito ang bangkay na hari para sumama sa amin. Sumali ka sa amin. Natigilan si Ye Shijun. Sa sumunod na segundo, sumambulat siya, tumatawa, kung mayroong 4 na sikat na makalangit na hari sa ilog at lawa na tutulong sa amin na suportahan ang mga kalyadong puwersa ni Ye, isang malaking karangalan para sa amin na suportahan ang mga kalyadong puwersa ni Ye. Sa hinaharap, hindi banggitin ang hegemonya, kahit na tayo ang 3 tunay na Diyos na lumalaban para sa supremacy, hindi ito masyadong masama. Nang marinig ito ni Fumi, ang kanyang sama ng loob sa kanyang mukha ay panandalian, at nagpakita siya ng maling ngiti, ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, bakit isa lang sa 4 na makalangit na hari ang makikita? Tumawa ang bangkay na hari at ipinalakpak ang kanyang kamay. Si Fumi at ang iba pa ay nakaramdam lamang ng bagzo ng hangin, 3 kakaibang tao, ang biglang sumulpat sa tarangkahan. Ang 4 na makalangit na hari ay mabubuting pangalan, at ang 4 na masasamang hari ay ang kanilang orihinal na layunin. Ang hari ng mga bangkay ay ang naglilinang ng bangkay, ang Diyos ng dugo ay nagbasag ng dugo at nagcoagulate ng demonyo, ang Bone Demon ang kumokontrol sa gusali ng kalansay, ang masamang demonyo ay naghain ng patay na espiritu,
at ang 4 na tao ay nagkakaisa upang gawin ang lahat ng uri ng kasamaan. Matagal na silang kilalang kilala sa ilog at lawa, ngunit takot na takot sila dahil sa kanilang masasamang paraan. Para ipakilala ang Diyos ng dugo na si Jotong Tian. Katawan parang lunok, balat parang pulbos, mapatla at kaakit-akit, maluwag at kakaibang damit, parang demonyo sa dilim. Bone Demon So yan. Ang kanyang mga mata ay lubog at mapurol, ang kanyang mga mata ay itim, at ang kanyang hubad na mga kamay ay parang isang piraso ng balat na dumidikit sa buto. Tatahimak ang masamang demonyo. Sa kanilang 4, siya lang ang mukhang normal. Maganda siya, medyo pambabae. Mabuti, mabuti, mabuti. Tuwang-tuwa si Ye Shijun. Kahit na hindi pa niya nakita ang lakas ng 4 na masasamang hari, alam ng lahat na sikat sila sa mundo. Nang tumayo sila sa harapan niya, naramdaman ni Ye Shijun ang malakas na hininga mula sa kanila, na malayo sa pagiging eksperto. Bakit hindi masaya si Ye Shijun sa 4 na general? Huwag kang magmadaling maging masaya. May isang kondisyon kami para makasama ka. Nakita ng bangkay na hari sa oras na ito ang mga sulok ng kanyang bibig na hinamak na gumuhit, biglang itinaas ang kanyang malaking kamay. Nang marinig ito, maraming tao ang natigilan. Anong kondisyon? Kumunat ang noo ni Fo Tian at nagtanong. Gusto kong bigyan mo ako ng pabor. Nakita ni Wang ang isang malungkot na ngiti. Anong meron? Nagtaka din si Ye Shijun. It's just a piece of cake for you. Magiliw na ngumiti si Wang Jian. Gusto ng kuya namin na tulungan mo kaming ilabas ang ilang tropa at tulungan kaming sirain ang pamilya Wang. Evil demonyo ay sa halip malamig na boses ngiti paraan. Pamilya Wang. Ang tinutukoy mo ay si Wang Dong ng lungsod ng Chanho. Napakunot ang noo ni Ye Shijun. Dahan-daang tumango si Wang Jian, eksaktong. Nagkatinginan ang tatlo ni Fu Tian, at nakasimangot si Shijun. Sa Chanho City, ang pamilya Wang ay lahat, at higit sa lahat, ang pamilya Wang ay sumali sa Foye Alliance. Paano natin sila masisira? Ano ang laban mo sa pamilya Wang? Tanong ni Ye Shijun. Walang paghihiganti. Sino ang nangahas na maghayganti sa ating 4 na masasamang hari? May kinukuha lang ito kay Wang Mang. Kung ano ito, hindi ka kwalipikadong malaman. Hinamak ni Wang Jian ang paraan. Biglang nanlamig ang mukha ni Ye Shijun. Sa halip na kunin ang mga bagay, natatakot ako na mayroong isang bagay sa pamilya Wang na ginagawang sakam ang 4 na kasamaan. Sinabi niya kung paanong ang 4 na masamang hari ay biglang gustong sumama sa kanila, may iba pala silang ginagawa. Gayunpaman, kahit na ang pamilya Wang ay maliit na ngayon at hindi isang malaking puwersa sa koalisyon ng Fuya, sila ay hindi bababa sa isang kilalang pamilya sa lungsod ng Chanho. Wala silang dahilan para maging tapat o makuha ang mga benepisyong gusto nila. Bakit kailangan nilang mag-away? Haring Bangkay, hindi mo ba alam na ang pamilya Wang ay subordinate din ng United Army of Fuya? Nakangiting sabi ni Ye Shijun, alam ko kasi na magalang ako sayo. Putulin ang crap. Tutulungan ka namin sa loob ng 1 taon, at tutulungan mo akong lipulin ang pamilya Wang. Paano naman yun? Sabi ni Wang Jianling. Bagamat mabangis ang 4 na masasamang hari, hindi nila lubos na maunawaan ang pakikitungo sa mga matandang hari. Kung hindi, sa kanyang 4 na karakter, paano niya ito dadating upang pag-usapan ito, ang mga Wang ay mayaman at makapangyarihan. Bagamat mabangis ang 4 na kontrabida na ito, sila ay mayabang at mayabang. Tetanggo na si Ye Shijun. Sa oras na ito, pinangunahan ni Fuyo ang isang grupo ng mga tagapaglingkod na pumasok ng dahan-dahan. Nakita ko ang patriarch, ang Panginoon at ang kanyang asawa. Labis na nanlumo si Fuyo. Dumating siya upang makita ang 4 na masasamang hari. Bagamat siya ay natakot, hindi siya gaanong sinabi bilang isang utusan, na ihatid na ba ang lahat? Tanong ni Fu Tian. Tumango si Fuyo, lahat ng hinatid, pero ano? Nagmadali si Ye Shijun, ngunit, naramdaman ni Fuyo na nanlumo ang kanyang ulo, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit ang fumang iyon ay masyadong mayabang. Isa pa, hindi alam ng mga nasasakupan ko kung sasabihin o hindi. Sabihin mo na lang kung anong meron ka hindi nasiyahan si Fu Tian. Nandito na ang 4 na masasamang hari. Wala, siya sa mood makinig sa pagmamaktol ni Fuyo. Oo, tumango si Fuyo. Pagbalik ko, nakita ko si Miss Wang, at pumunta sa Aaron's Place sa gabi, at saka, mas makinis ang pagpasok ni Miss Wang sa inn kaysa sa akin,
isang tagapagbigay ng regalo, kaya nagdududa ang mga nasasakupan ko, tumalikod na ba ang pamilya Wang sa kaaway? Ganun ba? Biglang sumimangot si Ye Shijun ng malamig. Ang bawat pangungusap ay totoo, hindi ako nangangahas na dein ka. Fuyu Kalsada. Nagkatinginan sina Ye Shijun at Fu Tian at Fu Mei. Bumangon ang hari ng mga bangkay at sinabing may paghamak, Panginoon, tulungan mo ang pinuno ng angkan. Dapat mong pag-isipan itong mabuti at hilingin sa mga katulong na ayusin ang ilang mga silid para sa aming 4 na kapatid. Magpahinga muna kami dahil kami ay pagod bawat linggo. Dahil doon, nagkatinginan ang 4 na masasamang hari at nagtawanan. Gamit ang kanyang kamay, hiniling ni Fu Tian si Fu Yun na dalhin sila sa guest room. Sa sandaling umalis sila, sinabi ni Fu Tian, Shijun, kung ang sentensya ng pamilya Wang ay magbago sa Aaron, mas mabuti. Tapusin ang pagsasabi, tumulong sa isang araw upang gumawa ng isang wipe throat action. Ang ibig mong sabihin ay mangako sa 4 na masamang hari. Kumunat ang noo ni Ye Shijun. Umuulan, ikakasal ang aking ina, at ang pamilya Wang ay sasali sa mahiwagang alyansa ng Aaron. Ano ang magagawa natin? Wala tayong magagawa kundi panoorin ang tanong ni Fu Tianji, at bumantong hininga, sa kabaligtaran, puspusan na ang Aaron. Marami sa atin ang sumama sa kanila ng palihim. Kung linisin mo ang pamilya Wang, maaari kang makakuha ng tulong sa 4 na masasamang hari. Higit sa lahat, oras na para patayin ang manok at ipakita ito sa unggoy, para maalerto ang mga nagtatangkang tumakas. Panipi, tumanggaw si Fu Mei. Medyo makatwiran ang sinabi ni Fu Tian. Kung hindi man, kung magpapatuloy ito, wala itong may dudulot na mabuti sa hukbo ng koalisyon ng Foye. Tatakbo lang ang mga tao. Ngunit kung gagawin natin ito, ang Aaron ay hindi maging masaya. Ito ay hindi katulad ng pagpatay sa kanyang mga tao at paggawa ng mga kaaway sa kanya. Nag-aalala si Ye Shijun. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng pagpukaw sa Aaron, at hindi siya nang ahas na subukan. Dahil minsan ang pagsubok at pagkakamali, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso, kahit na ang kanyang Ye Family Foundation ay nawasak hanggang. Ngayon, malinaw niyang naaalala ang pangungusap sa tainga ni Aaron. Kaya kung patayin ang iyong ama, maaari rin kitang patayin, maging katulad ng kanyang ama. Sa katunayan, ito ang ikinababahala ni Fu Tian at Fu Mei kapag nagalit si Aaron, hindi pa banggitin kung maghihiganti si Aaron, ang pagputol lamang sa landas ng nihilismo ay kasuklam-suklam si Fu Ye at ang kanyang pamilya. Hindi dahil dito, hindi nagkukunwaring aso sina Fu Tian at Fu Mei sa harap ng Aaron, ngunit hindi sila nang ahas na pabulaanan ito. Ang Aaron ay nakasakay sa ating mga ulo ngayon. Si Fu Mei ay nasa masamang kalagayan. Ngunit at least sa kasalukuyan ay maaari tayong umunlad. Ang Aaron ay kanya at ang Aaron, at tayo ay atin. Sabi ni Ye Shijun. Bagamat ang ilan ay napapailalim sa Aaron, alam din ni Ye Shijun na sa ilalim ng mga hinaing, hanggat hindi nila ginagalit ang Aaron, tutulungan nila ang Ye Allied, lumalago at umuunlad ang mga puwersa. Ang problema, hindi maliit ang ambisyon ni Aaron. Mga nakasangla ka lang sa kamay niya. Kapag lumaki na ang Aaron, papagan ka ba niya? Nang humihina na ang boses ni Ye Shijun, biglang may nangiinis mula sa labas ng bulwagan. Nagulat ang tatlo. Sa pagbabalik tanaw, nakita nila ang isang gwapong lalaki na dahan-daang pumasok kasama ang isang medyo may edad na. Sino ka? Kumunat ang noo ni Ye Shijun. Ye Gacheng, isa sa 5 general ng Xiaosheng. Ngumiti ang binata at dahan-daang umupo, hindi alintana ang iba. Ang nasa gitnang gulang na lalaki sa tabi niya ay si Wu Yan. Agad na ikinuyom ni Ye Shijun at ng iba pa ang kanilang mga kamao at gumawa ng defensive gesture nang marinig nila na sila ay mula sa Yaoshen Pavilion. Gayunpaman, dahan-dahan lang umupo si Ye Gacheng at tila hindi naghahanap ng gulo. Gaano kalakas ang loob ng mga tao ng Yaoshen Pavilion na pumasok sa ating Chanho City sa gabi? Sumimangot si Ye Shijun at sinabi sa malamig na boses. Huwag kang masyadong kabahan. Huwag kang mag-alala. I'm not here to make trouble, but to help you solve it. Tumawa si Ye Gacheng. What troubles do we need you to solve? I'm afraid it's you who have to solve the problem. Help the sky cold voice way. Hindi nagalit si Ye Gacheng. Nakangiting sabi niya,
Natatakot ako na hindi ko na kailangang pag-usapan kung paano mo tinulungan ang mga kalyadong puwersa ni Yen na manalo sa pagkakataong ito. May mga bagay na alam ng langit at lupa. Alam mo kung ano ang alam ko. Sigurado ka talagang tiwala na ikaw maaari bang maging matigas sa harap ko. Hindi alam ni Fu Tian kung paano pa sinungalingan. Lahat siya ay kalahok sa larangan ng digmaan. Sinong marunong lumaban? Anong gusto mong gawin? Tulungan ang langit, malamig na boses paraan. Gusto kitang makausap tungkol sa isang deal. Sa pamamagitan nito, gumagalaw si Ye Guocheng sa kanyang kamay, at isang enerhiya ang direktang tumama sa hangin. Pagkatapos, ang energy diffusion ay nagiging isang napakalinaw na mapa, at ang mapa ay nakasentro sa Chanho City, na nakakalat sa mahigit 10 lungsod sa paligid. Gumalaw muli si Ye Guocheng sa kanyang kamay at inikat ang isang malaking lungsod ng direkta sa kalahating bakanteng mapa. Nanalo ako sa isang labanan, ngunit nalampasan ko lang ang Tianlan at Chanho. Ano ang punto? Aba, bibigyan kita ng 2 lungsod. Marahan na ngumiti si Ye Guocheng. Fu Tian, 3 tao na may mga mata at tumingin, agad na natulala. Ito ang mga kalapit na lungsod sa kaliwa at kanang bahagi ng Chanho City, Mengan City at Washi City. Sa isang tiyak na lawak, sila ang 2 pinakamahalagang entry point ng lungsod ng Chanho. Kung kukunin natin ang 2 lungsod na ito, ang Fuya Alliance ay maaaring ganap na maging overlord. Hindi ang hinaharap, ngunit ang kasalukuyan. Sa 4 na lungsod sa kamay, maaari kang umatake at ipagtanggol. Paano hindi maging masungit? Gayunpaman, hindi pinangarap ng mga kalyadong puwersa ng Fuya na makuha ang 2 lungsod na ito. Sa halip, binalak nilang bumaba at umunlad sa lahat ng paraan, dahil ang mga lungsod sa itaas ay ang Drug God Pavilion o ilang kapangyarihan na kabilang sa walang kamatayang si Area. Higit pa rito, napakalaki ng 2 lungsod na ito na mahirap kagatin ang mga ito. Pero ngayon, biglang sumuko si Ye Guocheng. Bakit? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.